Sa mundong paraiso ng mga tao, may mga hayop na dumaranas naman ng impyerno. Iniwanan, sinaktan at tuluyan ng kinalimutan. Pero may mga pusong lumalaban para sa kanila, handang ibigay kahit pa buhay niya. Siya ang tinig ng mga tahimik, ang tunay na may malasakit sa mga hayop. Siya ang isang bayani, si Dodoy the Great. Umaalingaw-ngaw ang bawat tahol o marahil panaghoy ng mga aso sa bahaging ito ng Boracay. Pero hindi galit ang dahilan, hindi takot, hindi rin banta. Ito'y isang pambihirang pagkakataon na ang mga aso sabay-sabay na sumasalubong at nagpapasalamat. Dahil sa tuwing siya'y dumarating, may pag-asa silang naaamoy. Si Roland Labisig o mas kilala sa Palayaw na Dodoy. Isang simpleng restaurant crew na may hindi pangkaraniwang misyon. Tubong Zamboanga del Norte at halos 3 dekada nang naninirahan sa isla. 1996 nang unang tumapak si Dodoy sa Boracay. Wala ring organisasyong kinabibilangan. Walang pondo dahil ang puhunan lang niya, isang sako at pusong hindi marunong tumalikod sa mga hayop na kawawa. Sa mga eskinita, sa gilid ng kalsada at sa mga sulok na iniiwasan ng iba, naroon si Dodoy. Hinahanap ang mga sugatan, gutom at halos wala ng ganang mga hayop dahil pinabayaan ng mga dating may-ari. Ayon sa ilang mga animal welfare groups, talamak talaga ang ganitong problema sa bansa. Libo-libong stray animals ang gumagala sa mga tourist spot. Kadalasang walang sapat na pagkain at walang nagtatanggol. Pero para kay Dodoy, hindi sila basta hayop lang. Sila ay may buhay, may pakiramdam, at may karapatang tratuhin ng tama at may dignidad. Naku, Dodoy, talagang isa kang bayani. Kasi ang mga aso hindi makapag-thank you, no? Pero paano mo nalalaman na nagpapasalamat sila sa'yo? Ano sila yung sumasayaw-sayaw, Oo. tapos yung parang talagang tungtuwa sila. Yung buntot. Yung buntot gumagalaw, yun. Oo. So bakit almost 9 years ka na sumasagip ng mga asong gala sa kalye dito sa Boracay? Bakit? Kasi sa puso ko na yung pag nakita ko yung mga aso or pusa, nalulungkot ako pag ganibang yung pag-alagala, yung nagugutom, payat na payat. Hindi ko sila matiis. Gary! Sa bawat aso na kanyang nasasagip, naroon ang kwento. Kwento ng sakit at pait. Anong kwento ni B1? Si B1 at saka si B2, dalawa sila, tinapon sila ng mga papi pa lang. Ay? So maliliit pa lang, yung mga bata naman nakapulot dito, dinala sa akin yung ito. Tapos sabi nila, meron pa pong isa. Oo. So yung pinuntahan namin sa bundok, yun, yung isa naghintay doon, tapos kinuha namin. So sa akin na sila. Kawawa naman tinapon. Opo, tinapon. Pero marami talaga sa mga sinasagip mo, mga iniwan, ano? Puro po, lahat. Sa isang maliit na lupang naipundar sa bundok, dinadala niya dito ang kanyang mga naililigtas. Mahigit 30 aso na at patuloy pang nadadagdagan. Ang plato niya. Biktima po si Fiona ng Boracay closure. Tapos, yun, naiwan sila dito. Wala nang nagpapakain sa kanila. Very shy niya si Bito talaga. Babae po siya. Napulot ko si Bito doon sa may puno ng mangga. Pero ang kabayanihan, laging may kapalit yan. Sa panahon ngayon, ang dog food hindi na biro ang halagang inaabot. At para kay Dodoy, malaking hamon ito. Halos buong sahod niya ang nauuwi sa kawang gawa. Ang misyong mapakain ang mga walang makain. Sa Pilipinas, karamihan sa animal rescuers umaasa sa donasyon.
Pero si Dodoy, sariling bulsa ang nabubutas, sariling pagod ang puhunan. Kapag said na ang budget at wala nang mahugot, tinatyaga ni Dodoy ang mga bahay-bahay para manghingi ng mga tirang pagkain. So, namumulot ka daw ng mga tirang pagkain? Marami dito sa Boracay noon. Opo. Tinutulungan ka naman ng mga resort. Yung merong restaurant na yung pinagtrabahoan ko ngayon, merong restaurant doon, yung ako yung nagkukulik na lang kanilang food, Oo. food leftover. Okay. So, binibigay ko sa mga aso. Ayun. Sumasapat naman. Pinagsapat ko lang. Oh, ang dami mong mahihingan dito. Kasi Diba? medyo malayo din pag halimbawa na pupunta pa ako sa ibang restaurant kasi medyo malayo. Tapos nag-work pa ako. Walang time. Ganun. Paano mo binubuhay sarili mong pera? Opo. Oo. May trabaho ka naman. Opo, nag-work po ako sa isang hotel, housekeeping. Oh, I see. So, may tagabantay naman sila. Meron po. Oo. Yung marami kong aso, meron siyang caretaker doon na sinasawran ko ng 500 linggo-linggo. Alam nyo bang dumating din sa puntong muntik na siyang mamatay dahil sa bukasyong ito? Sa sobrang pagod, bumigay ang katawan, hinimatay at na-ospital. Kakasakit siya kasi araw-araw na nagbubuhat ng 2 balde na yan. Tapos may bayong pa na nakasabit sa balikat. Yung hingal niya minsan, pag naghahabulan kasi yung mga aso, tumatakbo siya para hindi mag-away. Kaya parang hindi kinaya ng katawan niya, nagkasakit siya nung bandang huli. Saksi ang kanyang mga kapitbahay at caretaker ng mga nasagip niyang hayop sa kanyang sakripisyo. Literal daw na panik-panaog si Dodoy sa bundok makapagdala lang ng pagkain. Kahit walang makain siya, maghanap talaga siya ng paraan na manghiram sa tao na ipaano lang sa mga aso. Minsan nga wala kami makuhang pagkain ng aso. Binibilan niya ng bigas, sinasaingan, yun po. Kahit po asin na lang yung ulam, kumakain din po sila. Idol talaga yan. Kasi kahit anong klaseng aso, may sakit man yan, may sugat, inaalagaan niya talaga. Marami ang humahanga sa dedikasyong nito ni Dodoy. Pero marami rin ang nagtatanong saan nga ba nanggagaling ang ganitong klase niyang malasakit sa mga hayop. Sa likod ng kanyang kabayanihan, ang kanyang inapala, ang kanyang pinagmanahan. Alam ko mahilig sa hayop. Di lang po sa aso, lahat na hayop. Instinct siguro na, pati ako. Pati mga daga, mahal namin. Kahit ahas, hindi ko pinapatay. Naniniwala si Dodoy, ang kahulugan ng kanyang buhay ay ang paglilingkod sa mga aso at pusa na nangangailangan. 90. Ito raw ang kanyang calling at hindi niya ito susukuan kailanman. Gari, dali! So kailan ka titigil? Baka umabot naman ng daan-daan yan. Hindi naman, hindi pa na ako titigil ma'am, pero yung sana, yung hindi na sila dumami ng masyado. And speaking of calling, tulad ni Dodoy, yan din po ang aking pakiramdam. Hindi ko talaga matiis ang mga asong nahihirapan sa kanilang maikling buhay. Ramdam na ramdam ko si Dodoy sa kanyang kagustuhang tumulong sa mga hayop na hindi makapagsalita at hindi maipagtanggol ang sarili. Isa din po ako sa mga nag-aaruga at nagmamalasakit sa mga hayop na pinagmalupitan o pinabayaan sa kalsada. Nakasaad sa batas ang mahigpit na implementasyon ukol sa karapatan ng mga hayop. At may karampatang parusa ang sino mang mahuhuli na nagmamaltrato at kinakalakal ang mga aso at pusa. At tulad ni Dodoy na ginagawa ang kanyang parte sa mundo para makatulong sa mga hayop, sa maliit po nating paraan ang problema sa mga stray dogs and cats ay unti-unti natin masusolusyonan sa tulong ng bawat isa. So dahil sa kabayanihan mo, kami na ang sasagot sa pakapon at bakuna nila. Wow! Yes, Thank you po. dapat ganon, okay? At syempre, when in Bora, hindi lang mga hayop ang ating bibigyan ng saya at pag-asa. Tulad ni Dodoy na may good deeds sa mga aso't pusang gala dito sa isla ng Boracay, kami rin sa Rated Corina tuloy-tuloy ang pamimigay naman namin ng pag-asa sa mga bata sa ating Handog Tsinelas nationwide campaign. This time, nandito tayo
sa Barangay Balabag, Boracay Island. Hi! Hello! So excited na nandito kami ngayon sa Barangay Balabag, dito po sa Boracay Island. O mga bata ng Barangay Balabag, handa na ba kayo sa bago nyong tsinelas? Dito sa Boracay, hindi naman pwedeng lumalangoy parati ang mga bata. Tingnan nyo naman ang mga tsinelas sila papasok ng eskwelahan, sira-sira. Ayun, oo. Pero, bibigyan natin sila ng tig 500 sa pinakasirang tsinelas sa lahat. Ano ang gagawin ninyo dito? Ano? Bibili pambaon, pambili ng damit. Ikaw? Ah, wow. Talaga nakapamewang ka pa, ha? Okay, eto na. Ang pangalan niya si John Lloyd. Ito naman, maraming salamat. Welcome. Ito naman si Bea. Tanggap mo na Bea ang pangalan mo? Wow. Ang totoong pangalan niya, Angel Cake. Yan, kailangan mapunta sa tama yan, ha? At lahat sila may 100. Ayun. Ready, get set, go! Maganda, di ba? Bagay. Mahigit 100 bata ang ating napangiti sa pagkakaroon nila ng bago at makukulay na mga sapin sa paa. Maliit na bagay pero malaki ang pakahulugan. Thank you, Ma'am Corina Sanchez, sa pagbibigay mo. Sana dami pang mga bata matutulungan. Ang tsinelas po ay simbolo ng dignidad sa mga bata. Naniniwala kami na darating ang panahon, wala ng bata sa Luzon, Visayas o Mindanao ang mananatiling nakapaa. Lipod. Sa isang isla na kilala sa ganda, maile-level up pa. Ang kailangan lang patas na pagtingin at maging responsable dahil ang tao at hayop, kapwa may karapatan, ang mabuhay ng may respeto at pagmamahal. Ano naman ang panawagan mo sa mga kapwa mo taga Boracay pagdating sa mga gala na hayop? Ang panawagan ko po sa lahat ng mga taga Boracay na may mga pets, halimbawa yung may mga aso at pusa sila, sana wag nilang itapon na lang basta-basta yung mga alaga nila o iwanan kasi kawawa.